Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, "Siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga himala." Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, "Hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid." Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingi nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, "Ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista." Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Sabihin nga ninyo, "Thank God, I am blessed." Mas malakas. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo sa katabi mo, "Thank God, you are blessed." Isa pa. Sabihin natin ng malakas, "Thank God, we are blessed." Isa pa. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Tayo ipinagpala ni Jesus Nazareno sapagkat ngayon ay simula na ng buwan ng Agosto. Salamat sa Diyos, buhay tayo. Amen? Ibig sabihin, binibigyan pa tayo ng pagkakataon ni Jesus Nazareno upang ako at tayo'y makapagbagong buhay at mapalapit sa Kanya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito.
Ibig sabihin na yan, 4 na buwan na lang, Pasko na. No? Kaya mag-ipon na tayo. No? Sino ho sa inyo ang nakarinig na ng kwento ni Pinocchio? Taas ang kamay. Aba, ay kakaunti. Ganun ba? Kung katanda. Oh. Ay ano ba yung kwento ni Pinocchio? Simple lang. Siya ay isang puppet. No? Isang laruan na yari sa kahoy. No? At ang tatay niya ay si Geppetto. No? Siya'y binigyan ng buhay ng isang engkantada. Subalit, ano ang nangyayari sa kanya? Kapag siya ay nagsisinungaling, anong nangyayari sa kanya? Humahaba ang kanyang ilong. Bakit ito ang aking simula? Sapagkat napakaganda ng kasabihan nating mga Pilipino, ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwat. Ibig sabihin, pinapaalala sa akin at sa ating lahat na narito ngayon, dapat walang puwang ang pagsisinungaling sa buhay ko at buhay natin. Ako at tayo'y pinapaalalahanan na laging magsabi ng katotohanan. Subalit aminin man natin o hindi, hirap tayong sabihin ang katotohanan. Kalalo't higit kapag tayo ay tayo ang maiipit. Di ba ga? Nagsisinungaling tayo dahil baka yung isa nating mahal sa buhay ay masaktan o malagay sa alanganin. Ayan ay katotohanan ng buhay. Pero sa kwento natin ngayong araw na ito, binibigyan tayo ng isang magandang aral na hanggang sa huli sabihin natin ang katotohanan. Sa ating mabuting balita, narinig natin ang kwento ng kamatayan ni Juan Bautista. At dito merong 3 tao tayong bigyan diin o bigyan natin ng pansin. Baka sumasalamin ito sa buhay natin. Una ay si Herodias. Sino si Herodias? Si Herodias ay asawa ni Herodes Pilipo, no? Hindi siya asawa ni Herodes na tetrarka. Ibig sabihin, si Herodias ay bilas, no? Pero itong si Herodias sumama kay Herodes. Anong pinakikita dito? May mga tao na ayaw tanggapin ang katotohanan. Mali na nga sila, ibinibigyan diin pa nila, ipinagtatanggol pa nila ang kanilang ginawa kahit mali. Nakakatakot ang ganyang mga tao. Bakit? Kahit mga inosenteng tao, kahit ang mga, sabihin natin, vulnerable, yung mga tao na, sabihin natin, mahina, gagamitin niya para lamang sa kanyang pansariling kapakanan. Bakit? Sapagkat, ano ang hiniling, no? Sinabihan ni Herodias yung kanyang anak na sumayaw sa harapan ni Herodes, ibigay sa iyo ang ulo ni Juan Bautista. Si Herodes, no? Ang problema kay Herodes, nakikinig siya sa katotohanan. Subalit, ayaw niyang isabuhay ang katotohanan. Sabi sa kanya ni Juan Bautista, hindi tama na asawahin mo ang babaeng iyan sapagkat iyan ay asawa ng iyong kapatid. Pero anong ginawa ni Herodes? Wala. Nakinig lang siya. Bakit? Kasi yun naman ang ginagawa ni Juan Bautista, pero wala siyang ginawa. At hindi lang yun,
dahil sa kanyang kapusukan sa pangangako at nabitawan na niya ang pangako, ibibigay niya ang lahat, pinapugutan niya si Juan Bautista. Na kung tutuusin natin, kaya niyang baliin ang utos niya. Bakit? May kapangyarihan siya Di ba? At pangatlo, nakita natin si Juan Bautista na patron ng ating dambana. Bakit? Si Juan Bautista, sinabi ang katotohanan, pinanindigan ang katotohanan, at namuhay sa katotohanan. Hindi siya natakot na sabihin ang katotohanan. Bakit? Sapagkat ang sino mang nasa katotohanan ay nasa panig ng Diyos. Ito ang pinakita ng unang pagbasa sa aklat ni Propeta Jeremias. Bakit? Kasi si Propeta Jeremias ay pinagbabantaan din ng mga tao. Bakit? Kasi si Propeta Jeremias, wala siyang sinanto, sa kanyang pangangaral. Ikaw man ay hari, ikaw man ay pariseyo, ikaw man ay nasa templo, kung ito ang sinabi ng Diyos, sasabihin ko, masaktan ka man o hindi. Sapagkat yun ang gampanin ng isang propeta. Ang propeta ay sinusugo ng Diyos para iparating ang kanyang mensahe, masaktan ka man o hindi. Subalit ang mensahe na dinadala ng propeta ay mensahe ng pagbabago. Mensahe ng pag-ibig ng Diyos. Bakit? Sapagkat kung minsan kailangan nating masampal ng katotohanan para tayo ay magising sa katotohanan. Minsan masakit ang katotohanan, subalit sa pamamagitan ng katotohanan, tayo ay lalaya. Ito ang magandang aral ng mabuting balita na hanggang sa huli, sabihin natin ang tama. Hanggang sa huli, panindigan ang katotohanan. Hanggang sa huli, panghawakan ang katotohanan. Yan din ang tinuturo sa atin ng ating santo ngayong araw na ito, si San Alfonso Maria Ligori, ang tagapagtatag ng mga Redemptorist. Kung alam niyo po dito yung sa may Baklaran, sa dambana ng mahal na inanalaging Saklolo, sila po ang namamahala dito. At sa kanila po ipinagkatiwala ng Santo Papa ang pagpapalaganap ng debosyon sa mahal na ina ng laging Saklolo. Si San Alfonso Maria Ligori isang abogado, kaya hindi, no wonder, nung itinatag niya ang mga Redemptorist, mahigpit siya. At dahil sa kanyang kahigpitan, 2 beses siyang tinanggal sa kanyang order, sa kanyang kongregasyon na itinatag. Pero hindi pinabayaan ng Diyos si San Alfonso Maria Ligori. Ginawa siyang obispo doon sa diocese ng Santa Agata de Goiti sa Italia. At itong si San Alfonso Maria Ligori ay patron ng mga tagapangumpisal, confessor, at mga moral theologian. Si San Alfonso rin ay nagpapaalala sa aming mga pari, kayong mga pari, huwag niyong kahabaan ang iyong mga sermon. At si San Alfonso Maria Ligori laging nagpapaalala na ang dapat ninyong laging gagawin, mamuhay sa tama, mamuhay sa katotohanan, at mamuhay ng naaayon sa turo at aral ni Jesus. Yan ang iniiwan sa atin ng mabuting balita. Oo, kumbaga hindi naging maganda ang naging katapusan ng buhay ni Juan Bautista, subalit tatandaan natin, di bali nang magalit kayo sa akin, sinabihan naman kita ng totoo. Di bali nang tayo magkasamaan ng loob, basta nasabi ko sa iyo ang totoo. Sapagkat mas maganda na magalit ka sa akin na nagsabi ako ng totoo sa iyo, kesa tayo'y nagingitian
at nagplaplastikan tayo. Kailangan natin ng lakas ng loob katulad ni Juan Bautista na sabihin, panindigan, at mamuhay sa katotohanan. Hari nawa sa pagpapatuloy natin banal na misa ngayong umagang ito, unang Sabado sa buwan ng Agosto, pag-alala natin sa mahal na Inang Birhen, paggunita natin kay San Alfonso Maria Ligori, ang hiling ko sa bawat isang naririto, ang dasal ko sa Diyos, at ang dasal ko lahat sa bawat isang naririto, una, lagi tayong magsabi ng totoo. No? Huwag tayong tumulat kay Pinocchio, baka humabang ilong natin. No? Sabihin lagi ang totoo. Pero hindi lang yun, hindi lang sapat na magsasabi ng totoo, manindigan sa katotohanan. Walang silbi ang pagsasabi ng katotohanan kung hindi mo to kayang panindigan. Kasi kung hindi mo to kayang panindigan, baka ikay nagsisinungaling. No? Sapagkat ang sino man nagsasabi ng totoo, kayang panindigan ang katotohanan. At pangatlo, huwag nating kakalimutan, tayo ay mamuhay sa katotohanan. Sapagkat ang sino mang namumuhay sa katotohanan ay malapit sa puso ni Jesus Nazareno. Amen? 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 Pagpalain kayo ni Jesus Nazareno.